For today's video naman, isi-share ko sa inyo kung paano kayo makakuha ng Pag-ibig Calamity Loan Form online dahil may bagong update na dito at ang tamang pag-fill up nito. So, ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito, i-search lang natin yung Pag-ibig website. Ito na yung website ni Pag-ibig. Click lang natin yan. So, dito, scroll nyo lang sa pinakababa. Sa pinakababa, makikita nyo dito yung under ng cash loans is yung calamity loan. Click lang natin yan. Ayan, ito na yung Pag-ibig Calamity Loan. So, scroll lang natin sa pinakababa. Makikita natin dito yung requirements. So, dito, ito yung complete list of requirements. So, dito, click lang natin tong Pag-ibig Calamity Loan Application Form. So, take note guys, yung makita nyong form sa ibang website is hindi na yun updated. Ito na yung updated na form ni Pag-ibig. Click natin yan para ma-download. Ayan. So, after nyo ito ma-download, ipa-print nyo na ito. Then, after nyo mapaprint, so, pipill upan nyo na. Dapat ang version yan is, dapat version 11.05.2025. Ayan, so, ito na yung updated guys, version 11.05.2025. Pag mag-fill out na kayo dito, kailangan block or capital letters yung pagsusulat nyo dito. Dito, lagay nyo lang yung inyong apelyido, pangalan, name extension kung meron tulad ng junior, the second, the third, middle name, at saka middle name ninyo. For married woman naman yan. Kung halimbawa wala naman kayong middle name, so lagyan nyo ng check yung box ng no middle name. Next naman is your Pag-ibig mid number. Sa application number is wag nyo yung lagyan. Skip nyo lang yan. Dito sa date of birth, lagay nyo kung kailan kayo pinanganak. Place of birth, kung saan kayo pinanganak. Next is your complete mother's maiden name. Pag sinabing mother's maiden name, so kompletong pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. Next, kung ano yung nationality ninyo, lagay nyo lang. Next is your sex. Kung kayo ay female or babae, lagyan nyo ng check yung box ng female. Dito naman sa marital status, kung kayo ay single or unmarried, lagyan nyo ng check yung box ng single or unmarried. Dito sa citizenship, lagay nyo lang dito, Filipino. Then your updated email address para pag once na mag-update si Pag-ibig sa inyo is matanggap nyo yung email kung kayo ba ay rejected or approved dito sa Calamity Loan application ninyo. Next naman is your permanent home address. So, dito sa permanent home address, kung ano yung nakalagay sa inyong ID, so, dapat yan din yung nakalagay sa inyong permanent home address. Dito din sa present address, so, yung present address ninyo, lagyan nyo din ng kompletong address ninyo. Next is your cellphone number. So, dapat kung ano yung cellphone number ninyo sa Pag-ibig is dapat yan din yung cellphone number na mailagay nyo dito. Take note na pag once na yung cellphone number ninyo na nailagay nyo dito is hindi tugma or match doon sa Pag-ibig record ni Pag-ibig, so kayo ay ma-reject dito. Next is home telephone number. So, kung wala kayo niyan, so pwedeng hindi nyo yan lagyan. Next is the applicant's taxpayer identification number or TIN number, lagay nyo lang dito. Then your SSS number. Pero kung wala kayo niyan guys, so pwede nyong hindi lagyan. Next is your business telephone number kung meron at saka kung ano yung nature of work ninyo. Then dito, name of typhoon or calamity. So lagay ninyo kung ano nga ba yung calamity na naka-affect sa area ninyo. Then, kung ano yung source of fund ninyo. Kung halimbawa kayo ay employed, so lagay nyo lang dyan is salary. Next naman is employer or business name. So, kung kayo employed, lagay nyo lang dyan yung
company name ninyo. Kung kayo naman ay may business, lagay nyo lang yung business name ninyo. Then kung kayo naman ay self-employed, or kaya kung kayo ay through online, or kaya kayo ay street vendor, so lagyan nyo lang dito ng not applicable, pati yung address ninyo. Dito naman tayo sa loan term. So, kung halimbawa gusto nyo yung pagbabayad niyo, mode of payment niyo is 1 year. So, lagyan nyo lang ng check yung box ng 1 year. Dito naman tayo sa desired loan amount. Lagyan nyo lang ng check yung box ng maximum loan amount kung yun yung gusto ninyo. Pinaka-max or pinakasagad na ma-loan ninyo sa calamity yung ibibigay nila pag yan yung pinili ninyo. Pero kung may loan amount lang kayong gustong i-loan, so lagyan nyo lang ng check yung others, then specify ninyo, lagay nyo lang yung gusto nyong amount. Then ano nga ba yung loan purpose ninyo? Kung ano yung reason or purpose. So kung halimbawa house repair, so lagyan nyo ng check yung box ng house repair. Next is kung kayo ay employed, so lagay nyo lang yung employee ID number ninyo. Kung hindi yan applicable sa inyo, is lagyan nyo lang not applicable, pati itong date of employment. Dito naman sa previous employment details from date of Pag-ibig membership, so lagay nyo lang dito kung previous na employment niyo, lagay nyo dito yung employer or kaya business name. Then, lagay nyo dito yung employer or kaya business address. At kung kailang month nag-start at year, at ganun din hanggang month or hanggang year. Dito naman sa from, so kung halimbawa di nyo kabisado yung month at saka year, so check nyo yung inyong SSS history or employment history. So makikita nyo doon yung details ng month at saka year ninyo sa inyong employment history. Then dito lagay nyo lang yung inyong signature. Dito naman lagay nyo yung name of bank or branch. So dito halimbawa yung may hawak ng Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo is si Asia United Bank. Makikita nyo yung name of bank or branch. Plus again sa likod ng Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo, doon nyo makikita yung name of bank. Kung AUB ba, Asia United Bank, or kaya Union Bank. So lagay nyo lang dyan kung halimbawa AUB, lagay nyo dito is Asia United Bank. Then lagay nyo dito kung ano yung payroll account number or disbursement card. So makikita nyo din yan sa inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Then dito, lagay nyo lang yung kompletong pangalan ninyo, and then sa taas is your signature. So para sa mga employed, so lagay nyo lang dito yung Pag-ibig Employer ID number, kung ano yung designation or position nung authorized signatory dito. Ayan, so para ito sa mga employed. Then, kailangan din na may witness kayo. So, kahit sino na lang is pwede nyong ilagay dyan. Basta kakilala ninyo, kamag-anak, or basta related sa inyo. Lagay nyo dito yung kompletong pangalan niya. Then, sa taas is the signature. At ganon din dito sa kabila, kompletong pangalan ng pangalawang witness at signature sa taas. Then, dito naman, signature applicant over printed name. Ganon din, kompletong pangalan ninyo. Then, sa taas is your signature. Dito naman sa other information, so paano nyo nalaman yung Pag-ibig Calamity Loan. So, check nyo lang dito yung box kung saan nyo nalaman yung Pag-ibig Calamity Loan. Halimbawa sa social media, so lagyan nyo ng check yung box ng social media. Then dito sa portion na ito is, wag nyo na itong pilapan dahil this portion is for Pag-ibig Fund use only. Then, dito naman tayo sa Certificate of Net Pay. So, kung kayo ay employed, so yung mismong HR or kaya employer ninyo ang mag-fill out dito. Pero kung kayo naman is voluntary, self-employed member, hindi nyo kailangan ng ganitong form. So, iba yung form na i-attach nyo dito sa back page. So, again, hindi ito applicable sa mga hindi employed. Ang kailangan nyo guys is declaration form kay
Pag-ibig. So, ito yung form na para sa mga self-employed or voluntary member. So, ito yung Declaration of Income form. So, download natin yan. Click lang natin yung naka-PDF. Ayan, so ito na yung Declaration Form of Income. So, paprint nyo lang ito. Then, after nyo mapaprint, fill out nyo lang. Lagay nyo lang dito yung kompletong pangalan ninyo. Dito naman sa baba, number 1, I regularly receive professional or talent service fee or earn an income as. So, kung ano yung pinagkukunan ninyo ng inyong income, so yun yung ilalagay ninyo. So, as self-employed, tulad sa akin, pagbablog yung pinagkukunan ko ng source of income, so nilagay ko dyan is vlogging. Kung kayo naman is nagtitinda online, lagay nyo lang online seller. Kung kayo naman is street vendor, so yun lang din yung ilagay ninyo. So kung ano yung source of income ninyo, so yun yung ilalagay ninyo dyan. Number 2 naman, as such as I have a gross income of. So kung magkano nga ba yung kinikita nyo monthly, ita-times nyo lang ito sa 6 months. So yun yung ilagay nyong amount dyan. Lagay nyo lang dito yung inyong kompletong pangalan. Then, dito sa taas is your signature. So, isang form lang kailangan guys. Kung kaya pag magpa-print kayo nito, so guntingin nyo lang or cut nyo lang yung gitna nito. At saka yung itong form lang na ito ang ipapasa ninyo through online. So, pag magpasa na kayo through online ng inyong calamity loan, so ito yung i-attach ninyo sa back page. Pag sa Pag-ibig branch kayo mag-apply ng calamity loan or mag-walk-in kayo, so itong dalawang form na ito is kailangan yung i-submit. Pero again, kung online is isang form lamang. Kung kaya cut nyo lang tong pinakauna, isang form lang ang kailangang i-submit pag once online. Kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!